Hi mga ka-farm! After 3 consecutive red candle, nagbigay ng isang magandang green candle si Miss Market kanina. Ranging pa din ng ating merkado mga ka-farm. May mga opportunities na lumalabas, pero dapat ingat pa rin tayo sa mga trades natin. Check na natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa po tayo ng video dyan. Ito po yung itsura nya. Pakihanap na lang po doon sa ating tutorial playlist. Na-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check muna natin yung ating index. Okay guys, itong index natin, ranging pa din siya. Tingnan natin kung mag-hold tong area na to. So, gumagawa na siya dito ng range. Tingnan natin kung liliit tong kanyang range and then eventually sana mag-breakout na siya. So tinitingnan natin dito, sana nasa accumulation stage, yung stage ng ating market cycle, di ba? Accumulation, markup, distribution, tsaka itong pababa, markdown. Sana nasa accumulation stage na itong ating market. So, ayan, sideways pa din siya. Ina-expect natin, gumagawa siya ng mga candles dito na red, and then gagawa din siya ng candles na green para mapunan tong range na to. So, di-discuss pa natin ito mamaya kasi may question kanina sa Investagram tungkol dito sa paano maiiwasan yung mga pick outs and yung mga false breakout. Yung index natin, tingnan natin yung mga nag-breakout sa atin kanina. GMA7, AB, tsaka si Pizza. GMA7. Tinitingnan natin si GMA7 kahapon. Na-speculate natin na andito na lahat yung mga investor niya for dividend. Kasi malapit na yung dividend nito eh. Ex-date, April 19, next week. Pero ina-expect natin nandito na yung mga investor tsaka mga nandito na din. Kaso nga lang ngayon, kanina meron pa siyang pag-breakout. Tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Ito, hindi ko makita yung kanyang volume. Pero mukhang nag-above average naman. RSI niya is staying pa din sa ating parabolic level. Tingnan natin sa GMA7. Sa ganitong market, small allocation lang tayo pag bumibili, pag breakout. Sana small allocation lang tayo dito kung bumili tayo kanina. Breakout level, 8.96. Buy tayo after niya mag-breakout, 8.97. Kanyang TP, 9.61. Saan natin nakuha yan? Kung may box dito, makikita nyo. Ando siya sa ilalim ng box. Siya yung support. So, 9.61. Possible gain, 7.13. Cut loss natin. Tingnan muna natin kung gaano kataas yung... So, maliit lang ginain ni GMA7 kanina. Kaya yung cut loss natin, re-retain na lang natin. Or ang option nyo dito, pag bumalik siya dun sa box, yung price niya, kung bumalik ulit sa loob ng box, pwede na kayo mag-cut. So, yun yung mga option. Itong maximum 4% natin or kung babalik na yung price sa box. Okay, yan si GMA7. So, ingat kayo dito guys ha. Tandaan nyo itong X-date niya. Usually, itong X-date, bumababa yung price nung stock. So, kung meron ka nito, tandaan mo yung April 19. Ilang araw pa yan, mga 5 days pa. Next week. Okay, ayan si GMA7. Next natin, si AB.
Yan, si AB. Nag-breakout na siya. So, ito yung box natin kahapon. Hindi natin na-save kahapon yung plan natin. So, review na lang natin guys. Ito yung ating breakout level, 10.38. Bibili tayo. After niya mag-breakout, 10.40 siguro to guys. Buy twos na to. Tama, buy twos na. 10.40. Possible TP natin kay AB. Itong dito natin kinuha sa gap. Pero titingnan din natin itong resistance niya dito. Possible gain natin dyan. Sa resistance may 4%. Dito sa ating possible TP 10.88%. Possible gain natin. Tapos ito yung ating possible TP 11.53 or 11.54. Cut loss natin dito. Mukhang hindi na natin babaguhin guys kasi 1% lang babalik na siya dun sa ating box. So ang option nyo ulit dito pag bumalik sa box or itong cut loss natin. Anong kung ginawa natin ng cut loss kahapon to sa trade plan calculator. Ayun, AB 10.40. Cut loss 10.08. Or percent cut loss natin. So, dalawang araw nang may volume si AB. RSI niya nasa 66. So, hindi umabot sa criteria natin na 70 yung RSI. Half allocation lang tayo kay AB. Next natin, nag-breakout si Pizza. Check natin yung volume ni Pizza. Kahapon maganda yung volume niya, kanina medyo lumiit eh. And then, hindi masyadong active kanina. Binabantayan ko din si Pizza kanina. Kasi mukhang hindi siya masyadong active. Ilang trades na ba siya? So, 38 trades lang. So, ito yung ating breakout level. 7.24. Bibila tayo after niya mag-breakout. 7.25. Yung price niya ngayon, 7.40. So, illiquid to guys ha. Possible TP natin. Dito natin kinuha. Sa ilalim nitong mga candles na to. Possible gain, 10.38. 10.35%. Possible TP, 8.00. Maliit lang din yung gain ni Pizza kanina kaya hindi na natin babaguhin yung ating cut loss. 7.03 maximum or kung babalik siya dun sa ating box. Kung babalik siya dito sa Darvas box, dun tayo magka-cut loss. Yun ang option guys. Okay? Dun na tayo sa ating top 5 picks para bukas, April 15, Thursday. PRMX, B, Axelum, Ring, tsaka si BSC. Check natin si PRMX. Lakas si PRMX. Lagi siyang gumagawa ng panibagong high. So, ito yung ating... So, ito yung si PRMX, ano siya? Momentum play, ah. Pwede natin digawan to ng box, eh. Pero, ito yung kanyang breakout level. Sige, gawa na nga natin ng box. So, ito yung breakout level natin, 3.33. Bili tayo after niya mag-breakout, 3.34. So, itong 3.34 guys, or itong 3.33, siya yata yung 52 weeks high na ito eh. Ayun, siya nga. 52 weeks high na siya. So, ang ating
Check natin tong area na to. Meron siya dito, and then here. Check natin yan. Pwede din to guys kasi ito yung shoulder nitong head and shoulder na to. Yan, makita nyo ito yung shoulder, head, shoulder. So dyan siya nag-resist. Kuhain natin yan. Gawin natin siyang resistance natin ngayon. Possible TP natin or possible gain 15%. Possible TP 3.84%. Or possible TP 3.84. Wala na palang percent guys. Ang ating cut loss 3.34 tayo bibili. 3.34. Hindi natin gawin. 3.34. PRMX 3.24. 4% cut loss. Volume niya kanina below average, RSI niya. So yan guys, nakikita niyo RSI niya, nag-i-stay siya dun sa parabolic area natin, above 70. So hindi siya bumababa dun guys. Pag ganitong parabolic yung galaw ng stocks, wala tayong overbought na RSI. Pwede siya mag-stay dyan na matagal. Okay, yan yung ating plan K, PRMX. Mamaya, didiscuss ulit natin to. Dun sa, may nag-question kasi dun sa Investagram. Ito isang sample natin. Okay. Next natin, si B. Si B gumalaw kanina, kaso nga lang hindi siya nag-breakout. Waiting pa din tayo kay B. Actually, meron ako nitong B. Nakabili ko dito sa unang, may plan tayo dito dati, itong small box dito, nakabili ko dyan, hawak ko pa din siya hanggang ngayon. So nag breakout siya dito, bumili ko sa breakout, kaso ngayon yung fake out guys. Pero meron naman akong nabili din dito sa breakout dito sa ilalim, kaya hindi pa ako nagbibitaw dito kay B. So, holding pa din ako dyan kay B. Na-expect ko din pa din siya mag-breakout. And then, kaya lumalakas yung conviction natin pag mga ganito guys. Kasi nag-i-stay niya siya dun sa above ng DB50. Hindi na siya bumababa dyan. Nagsusupport na yung DB50 niya. Then, nagsusupport din yung MA20. So, lumalakas yung conviction natin pag ganyan. Ang gusto natin, pagka lumampas na itong, kunyari, itong area na to, pagka lumampas na to dito sa DB50, huwag na siyang bumaba ulit sa DB50. May mga overshoot ng konti, pero nag-hold naman. Okay? Ito yung plan natin kay B. Breakout level, 0.0950. Bibili tayo after niya mag-breakout, 0.0960. Possible TP natin, 0.1040. Saan natin nakuha yan? Medyo malayo-layo na yung pinagkuhaan natin dyan guys. Ito. Wait lang guys. Ito pala. Sorry, sabaw na ako. Ito pala ang ating pinagkuhaan. Itong taas na itong candle na to. Possible gain, 9.16%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating treatment calculator, 0.0930. So, wala pa din siyang volume. Na-expect natin pag nag-breakout to, kakaroon siya ng volume. RSI niya nasa 61. So, pagka-breakout, hindi siya abot sa 70, above 70 yung RSI niya. Kaya, small allocation kay B. Yan yung plan natin kay B. Next natin, Axelum. Si Axelum bumalik. Price yata ni Axelum kanina, unchanged eh.
pa yata natin na save, guys. Axelum. Hindi nga natin na save. Wala na tayong bago. Ay, sorry guys, hindi pala to, wala pala to sa top 5 picks natin kahapon. Gawa natin ang plan. Si Axelum. Ito na yung ating box. So guys, ito, may mga resistance pa dito. Bantay-bantayan na lang natin. Ito kasi yung mga pa-reverse na stocks eh. Usually, meron silang malalapit talaga na resistance. Pero ito yung ating possible TP dyan. Yung pick na to. So, itong mga resistance dito, ano lang, tingnan lang natin kung ano magiging reaction nyo dyan. So, ito yung ating breakout level. 3.51, bibili tayo after niya mag-breakout. 3.52. Ito yung possible TP natin, 3.85. Check natin yung possible gain natin dyan. 9.47%. Possible TP, 3.85. Cut loss natin dito kay Axelum. Bibili tayo ng 3.52. Meron nga tayo dito dating plan. 3.41 ang kanyang 4% cut loss. Ang volume ni Axelum kanina below average. RSI niya nasa 56. So, small allocation tayo dito pag nag-breakout. Then, next natin, si Prim. Natin nga si Prim. Malaki yung binaba ni Prim nung ginawa natin siya ng plan dati. Malaki na yung binaba niya. Burahin na natin yung plan na yan. Nag-rebound na si Prim dito. Ito, gumagawa na siya ng bagong box. Box natin kay Prim. Breakout level natin. 3.16. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.17. Ito ang ating possible TP, guys. Then, dito wala naman masyado. Pero ito na yung kuhain natin. Possible TP, 3.65. Possible gain. Medyo malaki-laki yata ito. 14%. Tapos natin kay Prim. 3.17 tayo bibili. $3.07. % cut loss natin. Volume ni Prim kanina, below average. RSI niya, nasa 56. So, small allocation tayo dito pag nag-breakout. So, ang next natin, ay yung last, si BSC. Ito guys, hawak ko din dati to, kaso nga lang binenta ko na. Dito yata ako nakabili. And then, nagbenta ako dito sa red candle na to. Gawa natin siya ng bagong plan. Gumagawa na siya ng bagong structure.
Ano yung ating bagong box. Breakout level natin dito kay BSC 1.05. Buy tayo after niya mag-breakout. Possible TP natin. Tinitignan ko dito guys, yung itong 1.15 nung nag-trade ako dito. Madami siyang tinamaan dyan. Actually, madaming pwedeng TP dito tinitignan ko dito yung 1.11, 1.13. So, yung mga tinitignan ko mga possible resistance niya. Kaya kuhain na natin yung 1.15. Possible TP natin. So, ganun talaga guys, pag nagre-reverse yung stock, madami siyang dadaanan na lubak-lubak. Possible gain 9.05%. Cut loss natin kay BSC. Bili tayo na 1.05. Nakita ko si BSC kanina. 1.05. So, kung wala, gawa na lang natin ng bago. Cut loss niya 1.02. Malapit lang. Current price niya 4% cut loss. Volume niya kanina below average. RSI niya nasa 56. Pumunta na sa 60 yung mga ano natin dati guys mga top 5 picks natin. Kaso bumalik na naman yung iba sa 50 level. So above 50 na naman yung mga nakukuha natin. Okay, yan yung ating top 5 picks para bukas, April 15, Thursday. Ingat-ingat pa din sa pagtitrade guys. Questions and requests. Tingnan natin, meron tayong question dito sa Instagram. Bas muna tayo dito. Yung profile natin. O, kay Sir JR, thank you sa pagpapanood ng video. So, asan na yung question natin? Ito guys. Boss, tanong po, do you usually place your bid before breakout or during, after, or retest? Tried yung breakout pero napipick out ako madalas kahit sa backtesting. Any tips sir? Ito guys, try natin sagutin si sir. Balik tayo sa ating chart. Kaya natin para kita yung chart. Sample natin to si BSC guys. TRMX pala muna guys. Kasi una kong sagot doon, kailangan alam natin yung takbo ng index. Kung ano yung ginagalaw niya. Nasang level na siya ng cycle. So check muna natin yung index. PSEI. Burahin muna natin siya. Tanggalin muna natin ito lahat. Okay, yan. So, di ba meron tayong market cycle? Tinuro ko sa inyo nung isang video natin. Ito yung accumulation. Ito yung markup. Tumataas yung stock. Tapos ito yung distribution. Bago mo ba yung price ng stock. So, ito yung distribution. Dito na nagbebenta yung mga accumulate dito. And then yung laman ng ibang nagbebentahan na yung mga ibang nagbodega dito. Nagbentahan na lahat. Ayan, yung markdown. So, titingnan nyo kung nasa na stock. Or nasa ng cycle yung stock or yung index natin. So, pag ganito guys, itong accumulation, itong nangyayari yata sa atin ngayon, accumulation na to Sana ganun na nga nangyayari, hindi na siya bumaba. Accumulation, meron tayong mga opportunities dyan.
Saan natin nakuha yung opportunities na yan? During dito sa markdown. Markdown na to. Dito sa markdown, merong mga outliers dyan. Doon kayo magpo-focus ngayon. Mga outliers. Dito, pag markdown, usually wala ka munang tinitrade. Nag-aaral ka lang dito. Tinitignan mo kung sino yung mga tumataas habang bumababa yung index natin. So, pagdating dito sa sideways, itong accumulation ulit, alam mo na kung sino yung mga iti-trade mo. Sila yung mga outliers. Tingnan natin kung sino yung mga outliers. Tingnan natin si PRMX. Gumalaw na naman siya kanina. Compare natin. PRMX. So, ayan. Si Primex. Hindi ko lang paano gagalaw to guys. Pero, makita nyo, accumulation siya. Ito. Tumaas yung index natin. Tapos ito, pababa na siya. Habang bumababa yung index natin, gumawa ng BC, PRMX. And then habang pababa pa din siya, nag-breakout na si PRMX. Nakita nyo dito. So kung gagawa nyo siya ng box dito, yung kulay pink si PRMX guys hindi ko alam paano itong lakihan Pero gawa natin ng box. Ayan. So makikita nyo, nag-breakout na si PRMX dyan. Gumawa na siya ng base, nag-breakout, habang pababa pa din yung market. So, ito yung isang indication na pwede itong maging outlier. So, nung ito, konting nag-sideways si Miss Market, dito, sa part na to, nag-breakout na itong PRMX. So, yan guys. Isa yan. So, pag ganyan, para makaiwas kayo sa mga fake out, tingnan nyo kung sino yung mga pwede nyong i-trade. Hindi lahat pwedeng i-trade pagka ganito yung galaw ng market. Tanggalin na natin si PRMX. Tingnan din natin si sino pa ba yung mga tumataas ngayon? Si LAN. Compare natin kay LAN. Ayan, ganun din guys. So, habang pababa si Miss Market, gumagawa na ng base si LAN dito. And then habang pababa pa din siya, yun, nag-breakout na. So, nangyari, dito sa sideways na si Miss Market, nagsa-sideways na, nag-range na, nag-breakout na din to. So, sila yung mga nauna, hanapin lang natin sila kung sino yung mga yan. Meron pang iba, si B, si Prim yata, nag-breakout din Ayan, ganyan gagawin nyo. Kung gusto nyo makaiwas sa mga fake out or sa mga false breakout, hanap kayo ng yung mga nangungunang stock, mga outliers natin na tinatawag. Okay, isa yan. Kailangan aware kayo kay index. Isa pa kay index guys. Makikita nyo siya dito. So, titingnan nyo yung kanyang ginagalaw. Ito. Tingnan nyo to. Anong ginagawa niya? Anong sinasabi natin palagi every video natin? Nagsa-sideways si Miss Market. Diba? Yung palagi natin sinasabi. Nagsa-sideways si Miss Market. Ranging. So, meron siyang range. So, ano ba ginagawa ng range? Tataas siya. Konti. Bababa. Tinamaan niya yung ilalim. Tataas uli. Bababa. So, dyan pa lang, makakita na kayo ng technique. So, binibigay ko na sa inyo yung technique. Pag ganitong ranging, nasa isip natin, hindi magbe-breakout to si Miss Market. Ranging lang siya. Hanggat hindi siya nagbe-breakout, ranging pa din siya. Hindi magbabago isip natin dyan. 4 na araw tataas, 4 na araw bababa, o kaya 3 araw tataas, 3 araw bababa. So, anong may isip na natin dyan? Hawak tayo na stock 2 to 3 days.
Dalawang araw hawakan natin or isang araw hawakan natin, kinabukasan benta na natin. Kasi alam na natin gagawin ni Miss Market. Pag angat dyan, tatama dito sa range na to, bababa uli siya. So mababago na yung way of thinking mo, di ba? Hindi palaging pag nag-breakout, forever breakout na yan. Titingnan mo yung index, ano bang ginagalaw niya? Ano bang mood niya ngayon, di ba? So ito, ngayon, nasa ranging market tayo. So anong ginagawa ko? Bibili ko ng kagaya dito. Bili ka na dito sa green candle na to. Expect mong maghawak ng isang araw, dalawang araw. And then benta ka na kaagad. Pag umabot na naman yung price niya dyan, o kaya magtatlong green candle siya, magdalawang green candle. Isipin mo na magbenta dun sa mga hawak mong stock. Ayun, pagka nag-breakout, di ba? Kunyari, nag-breakout dito. Isipin mo na magbenta kinabukasan. Baka kasi bumaba na yan kaagad. Or kung hindi mo siya bibenta, malakas pa siya kinabukasan, third day, definitely magbenta ka na. Huwag mo na expect na magbe-breakout si Miss Market ngayon kasi ang ginagalaw niya, ranging talaga eh. Pag nag-breakout yan, magbabago isip natin. Pero ngayon, ito pa din yung iisipin natin. Ranging siya. Yun lang ang isipin natin ngayon. Para iwas sa fake out, false breakout, tingnan nyo kung sino yung mga outliers, tingnan nyo kung ano yung ginagalaw ng ating index. Ano pa ba isang sagot ko doon? Kung DNA ng stock, tingnan nyo din. Ito na, makikita natin yung sample nating si PRMX. Ito na, tagal na naman ang video natin guys. So makikita nyo si PRMX. Anong ginagawa niya? Ilang araw na to? Isa, dalawa. Kung bibilangin natin to, isa, dalawa. Breakout siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na araw na to guys. Kung hindi nyo pa siya kung hindi nyo pa na-gets yung ginagalaw niya, ito na yun. Turo ko na lang sa inyo. Ito. Unang araw, green candle. Pangalawang araw, red candle. Pangatlong araw, nag-green candle. Tapos red candle uli. Itong green candle na to, parang red candle to kasi negative siya dyan. Tapos green candle uli. Red candle. So, anong iisipin nyo? Diba? Kung bibili ka ng breakout dito, kinabukasan magbenta ka na. Kasi mag-red candle siya. Benta ka sa taas. Nag-breakout uli dito. Bili ka dito sa breakout. Kinabukasan, benta mo na. So, tingnan nyo yung DNA ng isang stock. Pwede nyo din tingnan yung kanyang smaller time frame. Makakita din kayo ng DNA dyan. Ito si PRMX, na-trade ko siya dito eh. Ito dito. So makikita nyo, nag-peak siya, tumama sa MA20. So 15-minute chart guys ah. So ino-observeran ko siya sa 15-minute chart, hindi siya bumababa sa MA50. So pagka dip uli dun sa MA50, bumili na ako. Tapos ayun, nagbenta na ako dito. So, dito na ako nagbenta sa red candle. Kasi hindi na ako nakapasok uli guys eh. Pero ito, tinitignan nyo uli yung ginawa niya. 15-minute chart. Kung sasaluhin nyo siya palagi sa MA20, isa, dalawa, tatlo, ilang beses na kayong kumita guys, diba? Ilang percent na yan. Titingnan nyo yung DNA ng stock. 32%, benta ka dyan, bibili ka uli sa MA20, another 24%, bili ka uli sa MA20, kaya ng percent ka na uli. Kaso nung last time, pag ganito nangyari guys, ito yung inyong trail, MA20, tapos bumaba siya sa MA50, cut loss na kayo dyan. Pag bumaba sa MA50, bumaba sa MA20 kasi yan trail nyo, mag-cut loss na kayo. Bibili na lang uli kayo pagka lumabas uli siya sa MA20. Kung bumili ka dito sa MA20,
Mga ilang percent gain ka na dito? 6%. Tingnan nyo kung tataas pa siya bukas. Usually kung bumili ka nga kanina, pwede ka na magbenta ulit bukas. Kasi yung pinapakita ng ano niya eh. Yung pinapakita ng DNA niya eh. Ilang araw na yan. Ilang araw na siya nagpapapansin na ganyan yung ginagalaw niya, di ba? So kung bumili ka dito sa breakout, kailangan magbebenta ka na dito sa susunod na candle. Ayan kung naniniwala kayo sa akin, pero kung ako lang yan, ganyan gagawin ko. So ang benta ko dito usually during volatile hour eh. Ang ating opening 9:30, mga around that time magbebenta na ako. 9:30 to 9:35 bebenta ko na siya. And then hintayin na lang uli ako ng dip. Balik ako sa 15-minute chart. Hintayin ko uli siya sa MA20. Bibili ko sa MA20. Kung lumusot siya dyan, kasi malaki-laki yata ito guys eh, pag lumusot eh. Pag lumusot siya dyan, 3% lang din pala. Pwede ka na magbenta. Tapos bili ka na lang uli. Pag lumusot uli sa MA20 or pag gumawa ka na structure dito tapos lumusot siya dyan, pwede din. Bili ka dun sa structure na yun. Or dito sa ano, gusto nyo dito sa MA20, dito talaga sa MA20. Nagdidip pa uli siya dyan sa MA20, dyan kayo bumili. Check mo yung DNA ng stock. Sino ba yung ano natin? All age ba yung kanina natin? Doon sa pinag-commentan, all age. Yan. Si all age C, pag nag-breakout to, talagang breakout siya. Titingnan nyo yung kanyang DNA. Pag nag-breakout siya, breakout talaga to guys. Usually, maganda, abangan nyo siya sa EOD. Pag nag-breakout siya, mataas siya talaga. So, ilang beses niya nang ginawa to. Breakout siya dito, tumaas, ilang percent yan. So, check mo yung DNA, 14%. Tapos nag-breakout uli siya dito. Gumawa ng structure dito. Breakout. Nagtuloy-tuloy. Ayun na. Kailangan na magbenta kayo doon sa kahit hindi naman doon sa dulong-dulo. Basta meron kayong trail stop. Yung tinuturo nating trail stop natin na 4%. Doon lang kikita na kayo ng medyo malaki. Kung hindi nyo kukuha doon sa dulong-dulo. So ilang percent yan. Kung sa stop kayo makakabenta, 9% pa. So, ganun. Tingnan nyo yung DNA. So, ito may volume kanina si All HC. Ito may volume. Ito breakout din. Pag nagbe-breakout siya, nagtutuloy-tuloy eh. Pero isipin nyo pa din yung index kasi breakout siya sa unang green candle ng index. So, hawakan lang natin to 2 araw or 3 araw lang. Tapos, benta ka na din. Tapos, abang ka na lang uli sa range niya. Yan yung ating sagot sa mga tanong. Isa pa palang technique, EOD buying. Kung ayaw mo fake out, sa EOD ka bumili. And then, pagka kailangan nyo mag-cut, guys, part ng buhay trader yan. Nagka-cut kayo kung babalik siya sa loob ng box. Pinaka-konting cut nyo, kung pinaka-konting percentage ng loss nyo na cut, yun yung pinaka-okay. Kung babalik to sa box niya, tapos meron kang loss na 1%, 2%, 3%, okay na yun. Kahit di na siya umabot ng 4%. Kasi na-invalidate na to eh. Bumalik na siya dun sa box eh. Kailangan nyo talaga mag-cut. Importante ma-preserve nyo yung capital nyo para meron kayong pangtaya uli or pangbili uli ng stocks pag may mga nagbe-breakout. Okay guys, yan, sana nakatulong sa inyo yung ating mga sagot. Ang ating sagot sa inyong questions. So, ano yung tatlo? Check nyo yung index, check nyo yung DNA ng mga stocks, and yung ating EOD buying.
pinaka-safe na pagbili, EOD. Kung iisipin nyo, may iwanan kayo ng mga stocks, ibig sabihin napopomo kayo kung ayaw nyo bumili sa EOD. Yan tayo sa ating quote. Lucky is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get. So, hard work lang guys. Area lang ng area sa pag-aaral, tsaka pag-journal natin. Check natin maigi yung ating mga losses, kung ano yung mga pagkakamali natin. Backtest, yun nga, yung sa DNA ng stock, tingnan natin palagi. Basta, work hard lang guys. Work hard, work smart, and makaka-attract tayo mas madaming luck. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.